Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ato nga oras, alas 2:21. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon sa tanan, kumusta? Ato palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, alingiing init, no? Pero dili gyud ingong susama sa nangagi nga adlaw nga grabe gyud ka init. Init man karon hantod nini mga panahon na, pero bintahan na lang kay na ay landong gamay, no? Ug kumusta sa tanan ni ata sa atong programang Nuda Biritas, alas 2 ngadto sa alas 3 sa kahaponon. Labaw sa tanan, magpainumdum ta sa atong mga tigpaminaw nga dinhi sa atong nga programa, mudawat tag mga pautana gikan ninyo, pinagi sa text messages or diri sa Facebook, mga pautana nga may kalabutan sa butang legal, diin atong paningkamutan nga ato kanang mabasa, mapasabot po diha kaninyo ang kining mga pangutana or tubag sa inyong tagsa-tagsa ka mga pangutana. So, relax mo diha o feel free nga makapangutana ay mo pag duha-duha kay ako ikalipay nga dili mo mag hiko-hiko diha sa pagpadangat sa pangutana. Kinanglang kitang tanan dili magduha-duha para nga mag-sharing ta, no? Atong i-share kini ngadto sa uban aron mahimo kini nga sumbanan, pagtulunan ug ma-practice uban nato nga mga kaigsunan. Ang atong programa mabati Lunes, Miyerkules ug Biyernes lamang, no? Katulo kini sa kasemana. Katong buot magpangutana pinaagi sa suwat mahimo nga inyong ipadala ang inyong mga pangutana. Di-address lang diri sa kanhi Radio Ultra karon Gold Radio na, no? Gold Radio 103.9 FM Cagayan de Oro or Carmen Cagayan de Oro City, kanhi Radio Ultra. Sigurado gina nga madawat dinhe. Okay? Sige, unya doon na tayo YouTube channel. Mahimo nga ma-open ka na, ma-access ka na diha ninyo aron ma-review ang atong gipangiskutan dinhe og timad nini mao ni ang pamaagi nga ma-open ninyo ang atong YouTube pinagi sa pag-type nimo sunod Nuda Veritas CDO. Akong balikon Nuda Veritas CDO. Okay? Sige, pag-open nimo na naman dayo na, no? Pag human nimo tuplok, pili-pili din mo sa topic. Okay? Nala sige. Dita maglangan kay arong makahiskuta og daghan-daghan nga mga butang dinhi sa atong programa nga Nuda Veritas. Karon nga po na atong isgutan ang dunay nangutana, Sir Frank, pwede ba lakbitan nimo kining kaso sa mga bata nga nakapatay ditong dapita sa Leyte? Karon taw doon na tay panahon, doon na ba kuno sila criminal liability? Ato gyapon na nga hisgutan dinhi sa dili madugay nining atong pagpadagan sa atong nga programa. Kung doon na mo ipangutana na tay Facebook, open ang atong Facebook, ha? Okay. Karong hapuna, ang unang pinakakumon. Ingon kong pinakakumon kay halos kada adlaw kita naka-experience, nakasinati kita ni ini kunwa ko masayop. Dili siguro tanan pero ubay-ubay ang nakasinati. Unsa man demand letter. Okay. Ang pagpadala og demand letter, kinanglan ba abogado gyud ang magpreparar niini?
or pwede ta magpadala og demand letter sa mga nakautang kanato, kita ray maga-remind o kita ray maga-pirma. Unsay naa sa inyong hunahuna. Ako ning tuyo sa paglakbit dinhi karong hapuna. Tungod lagi sa rason nga magkakadunggan na ko bitaw kining naimon na kay maningil o unyang uban mo tago ay wala pa ikabayad, dili pa sila preparado ingon nana. And so unsay ultimate remedy ini para nga ikaw pwede ka makapaningil sa imong kwartang gipautang sa imong amigo, sa imong amiga o kinsa pa diha. Kinanglan ba nga ang abogado gyud ang maga-prepare, maga-perma sa mao nga demand letter? Ang tubag, dili kinanglan nga abogado ang maga-preparar sa mao nga demand letter. Pwede ikaw. Lamang doon nalay advantage kung abogado ang magpadala sa suwat or demand letter nganto sa nakutang kanimo. Tungod kay ang mga legal principle, mga legal terms, di man nato malagayan, mabutang magyud nato na sa atong demand letter. Ikaduha, ang tubog og tuyo pod ngano nga ipaagi natog abogado kay kita lugar nga mo'y nautangan atong hinadlukon katong dili gabayad sa utang. O atong hinadlukon nga kini gika magini sa abogado, basig mahadlok na gini siya, mabayad na gini siya. Kay atong batasan nga may kita mangutang pero ang problema pagbayad. Tinod na ay ambot og customary bagyo nato nga mga Pilipino or pila lang kalugas ang naga-practice niya na. Nga mailanta utang pero ang pagbayad problema. Para wa may problema ayaw gyud pagpangutang. Napadana kang demand letter. Konfirmado sa abogado, kulbaan ka na. Munang gusto pod sa creditor ang imong giutangan. Kay aron lugar nga ikaw tugkan ka og gamay nga kahadlok kabalak ka kay abogado na gud ang nagpadala sa maong demand letter. Pero go back to the original question. Is it very necessary that once you will send a demand letter to your debtor, you have to have a letter coming from a lawyer? There is no need. Di na kinanglan. Pwede ikaw. Imo isuwat dito. Butangig pizza ha, kano pila ang utang, no? Ang due date, ibutang ni mo diha kay kung magakaso-kaso kita, dito na to masukod ang adlaw sa atong pagpaningil og pila ng accumulated nila or accumulated nga utang nga angay ibayad ngadto mismo sa kreditor. Mahimong basihan na to. So, unsa man nasabtan ninyo? Mayo ko nasabtan ninyo kay aron nga mapapas ba ang mga katahap o pagduda. Sa mga naminaw ko sa pwede di ay bisan o kita lang magsuwat. Pwede. Oo. Lamang, pagpadala ni mong suwat, isip usa ka kreditor siya ay si pari maning gasuwat di ay mao maning manino sa akong kinamagulangan ay di bayad oy. O nana ba? Mao nang nakaparat usahay. Di ba? Sige. Maro nang akong ipanugon niyo diha. Again, pangutana, is it necessary nga ang abogado may magpadalag suwat demand letter ngadto sa nakautang anto bagdili? Di na kinahanglan. Pero kung atong gulat-gulaton nato gamay ang nakautang, suwat sa abogado ang atong ipadala dito para mahadlok siya, makurog siya. Siya lah, gikan na ba din, mubayar kita nini. Nana magyud ang magakitabo. Dili na ka duha-duha pa. Okay? Sige, kajot lang ha. Mubreak ta sa makajot kay daghantag mga pangutana nga atong atimanon dinhi sa atong pagpadagan sa programa Nuda Veritas. Jess?
Okay, balik ta dinhi sa atong programa Nuda Veritas kadto gilong ma kung ilong. Murabad og tingala ko kay uk na ako ilong no. Kuya ba. Okay. Ni pangutana gikan sa usa sa atong mga tigpaminaw taga CDO kuno siya. Akong basahon ang maong pangutana diri sa pika sa 0917-704-3210. Ako balikon para sa mga late tuners nga gusto nga pada sa ilang pangutana pinagi diri sa cellphone sa atong contact number 0917-704-3210. Diya. Good PM, Sir Frank. Na ako'y pangutana, pwede ba akong anak babae dalaga pa? Sa naa ko yuta, balay akong asawa patay na. Akong anak gusto na iya kuhaon niya bahin nga wala pa man mahalin kay iyang tuyo iyang igarantiya aron naa siya'y kwarta. Uy, mo ba? Aron naa siya'y kwarta. Pwede ba unsay paagi sa abogado kung magkonsulta ko? Please give advice na ako CDO now. Meaning, kung naa ka sa CDO sa pagkakaroon, dili ka taga dinhi di ay, ma'am or sir, may akong pagtuo. Oo. Lipay po ko kay nakaambit ka din sa atong programa, atong Nuda Veritas. Timan ilang ang dial 0 or 103.9 MHz FM Cagayan de Oro City Gold Radio. Ha? Okay. Ako balikon pangutana dito bago nako. Na ako'y pangutana, pwede ba akong anak babae dalaga pa? Na ako yuta balay akong asawa patay na. Akong anak gusto iya kuhaon iyabahin nga wala pa man mahalin kay iyang tuyo iya igarantiya aron naa siya kwarta. Lain sab siya, no? Pwede ba unsay paagi sa abogado kung magkonsulta ko? Please give advice ni ako CDO now. Yeah, sir. Paminog maayo, no? Single ra, usara imong anak. Dalaga pag yun, no? Dalaga pag yun. Primero, personal ko lang ning view nga talagsaon na po ning imong anak kay gusto ko kuno siya maka kwarta iyang unsaon nito i-garantiya wala pa man mahalin tuyo o i-garantiya. Anyway, itakol na to imuhang pangutana. Sir, wala problema. Wala problema. Kon ang property nga ninyo sa asawa nga namatay na is a conjugal property. Okay? Kung conjugal property, kung namatay na si asawa or si bana, nga sa ato pa, matipak ang atong property. Naatay conjugal share para nimo o unsay gidakon sa luna sa yuta kay conjugal property assuming nga conjugal property kini ang katunga ni imo kay conjugal property. Ibutang talang panalitan ang kantidad sa property moabot og 200 pesos. Tungod kay tungaon man kay naa ka may conjugal share kay ikaw may surviving spouse, naa kay 100 pesos. Imo na nga share, din ako mangilabot na. Imo na absolute. And that is your share. What will happen to another 100 pesos? Mauna na dayon ang atong sulbaron dinhe sa ato kapagpadagan sa programang Nuda Veritas. Tungod kay conjugal share man kini,
ang nabilin nga 100 pesos, tungaon ninyong duha sa imong anak o kinsa ni, kini sa imong anak og ikaw. 50-50 ka mo. Wa nila abot sa imong conjugal share nga 100. Nga sa ato pa, kung tungaon, naiproseso. Dili basta-basta nga pagkamatay sa atong misis, mingon din ta, tunga na. Dili na, naiproseso. Mahimo nga atong extrajudicial settlement ka na, pinagi sa mga formality sigon sa kasuguan sa atong balaod. Okay? And so, unsay buhaton nato, Sir Frank? Ang atong pagkabuhaton mag-execute kita og extrajudicial settlement of estate. For partition. Partition kini into two. Bahinon kini ngadto sa duha. Ang imo 50% og ang laing katunga sa imong anak. Tunga ni siya. Naay mga procedure nini nga inunta sa pagasulti makuti pero gusto magkasimong anak nga magkuha niya iyang share. Na iyang share. Pero sundon sa nato ang ato mga balaod may tungod nini. Tungod kay ato maning sinunod na apatay mga obligasyon mga bayronon ini sama sa estate tax. Buhis silbi buhis. Human na to ma-execute ang extrajudicial settlement kana nagpasabot nga dito i-state na to nga nakanaybahin imong anak na naybahin. Pag humana na magbayad kas buhis, estate tax, etc. etc. Mudol ka lang abogado, maghangyo ka nga mag-prepare kamo og extrajudicial settlement of estate aron nga mabuhatan ka sa abogado kay ang requisitos ra ba ini to become more for official and formal and to comply the requisites according to the law. Ipublikar pa kini sa newspaper of general circulation 3 consecutive weeks. Nga sa ato pa, katong imuhang ipabuhat sa abogado nga extrajudicial settlement, dili ni mo malimtan, ipaprint ni mo kadto. Importante ba yun na siya, sir? Importante kayo. Tungod kay pangitaon na sa BIR. Ilabi na ang may tungod sa extrajudicial settlement. Pangitaon na sa BIR, o niya, doon na extra copy, ihatag ni mo sa BIR. O diya doon na extra copy, ihatag pa gini muna sa Register of Deeds. Sa pagpamatuod nga extrajudicially, gitipak, gibahin na ang maong propiedad ngadto sa imong anak. Kaya purado may imong anak. Kaya igarantiya, kaya para kuno na sa kwarta. So nato yung mga bayronon nga buhis. Na sa bayronon sa buhis, magsabot-sabot mo. Panalitan ang bayronon nato sa buhis butang talang 20,000 o magtuga mo sa estate tax. O niya dayon sa laing bayronon nimo documentary stamp tax. So kung panalitan 5,000 ang documentary stamp tax, 2.5 tag 2,500 pesos kamo kay tunga gyapon. Maning mga incidental expenses once you want nga ma-execute ang extrajudicial settlement of estate. So pagkahuman ni ana para gyud official nga mabahin na ang luna sa yuta, tunga na mo irehistro kini dito sa Register of Deeds. Na dito sa pagparehistro sa Register of Deeds, ang assumption nato na nga once nga madala nimo ang mga papilis dito sa Register of Deeds, kumpleto ka na sa BIR, wa ka na iutang. Kay pangitaon man na sa ROD, asa imong tax clearance, ang transfer tax. I-comply po na nimo kay pangitaon man na.
So kung submit. Naay filing fee, gamay, dito sa ROD. Gamay ra, dili kay dako. Maghuwat ka na dayon og pagisayre gikan sa clerk, pagisayre og kanusa ka mobalik diya sa ROD para sa ingon nga makakuha ka na sa titulo sa yuta. Ang titulo sa yuta, duha na. Dili na pangalan sa magtiayon, kundili inyo ng tagsa sa imong anak o ikaw nga manununod. Manununod ka diha mismo sa share. Kaya na may conjugal share nimo katong 100. Na kining 100 mo nang tungaon ninyo sa imong anak o ikaw. I hope nakuha di mo na. So pag umanan na kung makakuha ka ng titulo, ang titulo sa yuta ihatag sa imong anak kadto nakapangalan sa imong anak. Aron nga iya kining iwara-wara dito sa mga silingan o iya nang mabaligya kung gusto niya o sunugon baka niya si bako, papura siya kay siya na may tag-iya, wala na may laing argibyado tungod kay ang titulo sa yuta nakapangalan man niya. Okay? Sige. Kaya lang ha. Ako na ning natakol kining mao nga kuan. Ni ako no siya sa CDO. Sige, salamat kayo. Salamat po sa imong pagpaminaw dinhi sa ato nga tulumanon ha. Lipay kay ko nga nagapadangat po ka sa imong pangutana. Kay aron lugar nga kining may bawaan nimo ug unsay angay nga pagabuhaton. Ang akong presumption mao nga conjugal property kini siya. Oo. Except kung exclusive property. Lain na sab nga istorya. Okay? Nalasigi kadyo tan-aw ko diri sa lain sa Facebook kay basig dunay lain nga mga pangutana. So I hope nga nasabtan nimo to sir, no? Katong nagapadala sa pangutana diri sa 0917-704-3210. Alright, diri ta sa Republic Act 9344, dugtog ni sa pangutana ni atong usa sa atong mga tigpaminaw kabahin sa kaso ni atong duha ka mga batan-on nga namusil sa San Jose National High School. San Jose ba to? National High School ditong dapita sa Leyte. Uy, kadyot lang ha. Maritis na taba. Grabe ng Leyte, no? Kung ba kining ang mayor o vice mayor, puros mga tisoy. Oo, mga Romaldes bitaw, mga tisoy gini sila, no? Mga Romaldes. Oo, kay di tambong man sa meeting. Nagpakita lugar sila dito, nagpadayag silang concern sa mga pakitabutan anak ko. Mura man ni sila o puringer. Usahay, bakugang ka kay ang uman ko nga mga mayore sa LGU all over the country. Ang ilang mga panagway, mga yano malang kadtong murag dito maduulan og sa bisan kinsa. Bation og kataha o kauwaw ang tao mo dool, mistiso. Oo, mistiso. Pareha ba ni Speaker Martin Romualdez? Murag igagaw man siguro ni sila. Anyway, pangutana mo ni. Masumbong ba ang duha ka mga batanon, 14 o 15 years old? 14 years old si Rod o niya 15 years old si Nas. Ang tubag. Kung mangutana mo, ug doon na ba'y criminal liability ang duha, ang tubag, wala. Kanaaman tayo balaod nga gipangamanan ni Kiko Pangilinan, ni Senador Kiko Pangilinan. Ang balaod ni Senador Kiko Pangilinan nagabuot kining Juvenile Welfare Act, no? Nagabuot nga kung ikaw makabuhat og sala nga criminal ha, makabuhat kang sala nga criminal
Unya nag-edad ka 15 anyos paubos, wala kay criminal responsibility or wala kay criminal liability. Sa lagtod nga pagasulti, wa kay tulubagon. Oo. Siya og walay tulubagon na pwede din mamusilan ta diha every now and then. Bahala ka na. Bahala ka na. Why tulubagon? Lamang maisip na to nga naagya po tulubagon ang ginikanan in terms of civil damages. Ang mga ginikanan ini nga hintungdan. Pero as far as the criminal liability is concerned, wala sila tulubagon. Edad 15 ngadto sa ubos. Alright. Ang mag-edad o 15 ngadto sa 18 years old, kung panalitan makapusil sila, naaba sila criminal responsibility, naaba sila criminal liability, ang tubag depende. Nganong depende man? Kay sigon sa balaod sa 9344 nagingon nga kung panalitan ang mga bata nagedad 18 paubos or 15 pataas ngadto sa 18, nakabuhat og nakaamong sa kinabuhi o nahimong kriminal, apan ang ilang pagbuhat dili tinuyo, mahimo sila nga exempt gyapon og way criminal liability, wa sila tulubagon. Apan kung panalitan human sa investigasyon sa DSWD o human sa assessment sa korte panahon nga naanay kaso, unsay may tabo. Susihon og maayo kung ang kriminal nga nag-edad og 15 ngadto sa 18 anyos, ang ilang gibuhat nga krimen, gibuhat og nagbuhat ba sila with discernment? Kanang discernment, English term kana. Lugar sa atong binasaya nga pagkasulti, nakabantay sila, no? Nakamatngon sila sa ilang gibuhat. Aware sila, na sila na-discern nila nga katong ilang pagpatay unsa pa diha na-establish nga murag tinuyo, nakabantay sila, manubag sila sa mausala. Mauna ang classification sa offenses between 15 to 18 years old. Nga once ang mga bata, minor age man ni sila, 15 to 18 years old, acted with discernment, then they will be held liable criminally. Pero kung wala, pag-establish, paggawa na humag-investigate kay ang DSWD man ang mag-conduct og investigation nini, that's a normal nga opisina. Basta hisgutan na to ang mga youthful offender. Sila ang mag-investigate. Upon after investigation, maybe the DSWD made an observation and then there is a pending hearing or case against them before the court. The DSWD is required to report, to render report before the court, whether or not the suspect acted with discernment or not. Kung maingon panalitan ang DSWD, acted without discernment sa ato pang wag ito yung lugar. Na ang iyang kategory, maumaora sa below 15 years old. Pero kung panalitan acted with discernment, ang iyang classification sa offense, managsama sa mga adult nga mga criminal offenders. Pero ang korte na ang makahatag o final say nga kinitawan na ituyo magigitong kuan. Uy, kanang bahala na ang judge mag-discern ni ana sad nga mga butanga. So ingon na ang iyaha nga inunta pagasulti treatment kabahin sa mga minor age. Subulan ta sa maong pangitabo. Daghan na kayo mga version, mga istorya nga
nilayat sa kural, nitambong pag-flag raising ceremony, unya ang armas sa iyaan na natong nagdala o kuan katong 9mm o iyaan nga police staff sergeant, policewoman, unya abogada unya karon ilang isumbong pod og kining ambot unsang klase nga sumbong kay kinanglan kuno ang armas ug dili nimo maluklok i-secure gyud na nimo. Tinuod masabna naalay negligence nga may siguro nya katong usa nakakuha kuno sa pusil kanang revolver gikan sa iyahang amahan o lolo ba to nga security guard officer sa una. So na iyang revolver. Nya kuno kadto sila kining wa mo diretsog sulod sa eskwelahan. Nya ang preparasyon kuno sa pagpatay mga 1 month. Daghan kayo mga marites. Daghan kayo mga marites. Unya nabuang kadto sila sa kanang online gaming amot sa kanang klase nga kuan gaming. Unya kining ang usapon ingon nga kuan kining panimalos kay gibuli. Daghan kayo mga kyaw-kyaw. Pero let's go back to the question. Are they criminally liable? No. But civilly liable. Manubag. Damages. Karon doon ay pending balood nun si Ruben Padilla di ay. Dugay na ko nun 10 years old. Idangon pa lugar ang edad ngadto sa 10 anyos. Meaning, mga 10 years old, kung makabuhat og krimen, makapatay man panalitan, exempted sila. They are not liable criminally. O niya naging ingon po sa BBM nga, I agree with that idea of Senator Ruben Padilla. But the age must not be 10 years old. It must be 12 years old. Ay, 12 ang iha. Oo. Na, I hope matakol ni. Naiuban, different school of thought ang ga lutaw-lutaw karon. Naiuban nga, walaon na lang yun ni. Ang makapatay, manubag. Ingon na. Wala na ingon nga, exempt sa pagkapriso. Kakinigong exempt sa criminal liability mga bata, automatically doon ay 1-year government intervention program. Ang DSWD na mo ay mag-aasikaso nini 1 year. Bahala na sila kung unsaon nila ni. Kaya naman sila programa may tugod nini intervention sa mga kabataan. Usaya lang, di ta makatuo sa pangitabo, kaya naitabo man dito sa Amerika. Ang pagpusil kuno sa mga bata, pagpataka o pusil, pagi kuno sa bintana, unya nakareload pag yun, sinas sa Glock 9mm pistol. Nakareload, may balo ng bata, kaya makareload man. Di man ka basta-basta maka-feed na sa imong magasin, pag-load nimo sa magasin, kay i-press pa magyunan nimo. Pero believe ko, kay kung maka-reload ka sa imong magasin, naka-open chamber na. Di ba? Kay hurot naman ang bala. I-release niya ang magasin nga empty, paslakan niya og full nga puno sa bala, live magasin, live bullets. Release na yun sa chamber, ready to fire. May balo nga bata. Pero kining Glock, I'm sorry, no? May pagkakapayason ko. I'm a little bit familiar with this. Kining Glock pistol. Pero walang ko kibaw unsa nga Glock number. Kaya may Glock 40. Na Glock 19. As soon as bala, lugar wagid mag-jam ang iya nga Glock.
Kaya kung asyuso ang glak sa bala, di ka makapabutom, sangit man na, muglak na mahinoon. Say tawag nila na. Munang problema. Pautan nga ni ng pulis, nga kadala-dalag lakaron. Careful kay sila sa mga bala. Kasi bakog doon ay enkwentro. Unya ang bala. Kagamay lang kuno nga bikil sa bala. Siguro sa ambot. Ang purma baka ang sabadiha. Kuan na. Mulak na siya. Kamay lang nga bikil. Muna nga, kanang mga Glock pistol, kinigidalas pulis, ay lang mga bala na 100% quality nga klase nga bala. Kadi mo sila gusto masipyat. Pero itong bata nakapareload pa. Bilib ko. Unya katong si Rod, iya 38 revolver. Kasara siya naka-pusil. Na-recover ang balyanan sa bala. Niya ang deformed nga bala na-recover pag yun. Additional evidence sa selve. And the rest is history. PNP, investigate, mau kana. Sayo ko no, naka-anadritso ang SWAT, no? Kana na defense mechanism na. Kaya hadlok silang kasabaan ni General Nartatis. Sa madiay. Anyway, wa naman tayo igo nga pananuguras din sa ato nga pagpanaguban. Good afternoon sa ato mga late tuners nga naminaw silbi dili sa ato nga pagpanag-uban sa ato nga tulban ng kadyot lang ha. Kay atong tanaon nato ni kay muraman nini ko sa si busy siguro ni si Kuan si Mamfi Mundia, no? May ngapon ni Mamfi din dapita sa Pualas Baogon o gahangad-hangad siguro siya sa kapunaw-punawan kay hapit na sad siguro mag-uwan, balakan taon siya. Okay, nakajot-kajot lang ha. Kay ato ning basahon kining unsa ning kuan. Atong i-review na to pagbalik. Before ma-exit sa atong programa, ato ding basahon kay basig paabot ang padala ni ba. Kajot lang ha. Good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo de Dapita sa Lumbia. Si Bing Nabong. Si Bing Nabong. Yun lang ha. Bing, may hapon ni mo dihaday. Okay. Ako si Elvira Maderal Nabong, 66 years old, ug akong bana si Emmanuel Factura Nabong, 74 years old, anyos. Both nagapuyo sa poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Regarding sa imuhang interview, ganina ni. Regarding sa kaganinang buntag, interview kaganinang buntag, mga senior niya, si Moore. Asa bang sumpay nini? Taas-taas man eh. Oriental regarding sa imuhang interview kaganin ng buntag mga senior citizens nami og magpaabang magpaabang mi akong mga kay klarohon tani kay magpaabang ba ni? Magpaabang magpatabang. Noon sa kaban Frank, magpatabang ni akong mga pangutana mao kini. Ay ganina tani imong pangutana. Asa man
sa asa man dapit mi mag pa-register, dili mi makabalo sa online registration. Pwede ba manual? Gwapo ni nga pangutana. Nya, ang sulti ni Ginger kaganina nga, pwede ko no mamalihog sa apo, unya mag-access sa Facebook. Oo, murag ingon na ang tuno, ma'am. Diri sa poblasyon Taguluan, Misamis Oriental, nagpuyo asang dapita man, ingon niya. Asang dapita man pod, mi dapit nga magpa-register. Okay. Kini murag makatabang ko nini. O kuyaw ko, kay makatabang. Anha ka sa Senior Citizens Office diya sa munisipyo sa Taguluan. Mangutana ka didto og unsay mga pamaagi aron matabangan ka. Ha? Oo. Hinaut-unta na matabangan minimo Sir Frank Mendez sa minimo Sir Frank. Okay. Kanimo matinahuron Mrs. Elvia Madiral Nabong. Okay, sige. O Mr. Emmanuel Factura Nabong. Ay, sige, salamat kayo sa inyong nga pagpaminaw, ha? Sige. Ma'am Sir, si Ma'am Elvira o Sir Emmanuel Nabong. Gikasubo na ko, wala tayo oras, please take note, adto lang ka sa munisipyo sa Taguluan. Pagita lang atong mayor si Nadia, no? O dili ba magpatabang ka og locate asang opisina sa senior citizen dihang dapita aron nga didto ka mag-inquire og matabangan ka. Alright? Sige. Salamat ha. Salamat sa inyo nga pagpaminaw din sa atong programa sa Gold Radio 103.9 MHz FM Cagayan de Oro City. Sa ngalan ni GC James diri sa Picas, kami magpasalamat sa inyo pagsunod kanunay dinhi sa atong pagpadagan sa atong programa MWF inyo kini babate Lunes, Miyerkules ug Biyernes dinhi sa Gold Radio. Uban sa among mga maynundanong panugon atong gigukod ang kalibutanong kalipay nga lumalabay. Apan ang langit nun walay katapusang kalipay atong gisalikway. Salamat ug maayong hapon. G103.9 Gold Radio. Balita sapak na. Misaka! Nagpasaka matod pa og interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP o